Ang Meralco Balls daw ngayon ay determinado na makuha ang serbisyo nitong si James Laput at payag daw sila na ibigay na kapalit ang kanilang 6'10" center na si Brandon Bates. Ngayon, kung pag-uusapan natin yung pwedeng mangyari para sa Magnolia, sa tingin ko okay itong ganitong klaseng trade. Ito masasabi natin na talagang balanse at fair dahil magkasinlaki lang ito si Laput at si Bates, hindi naman nagkakalayo sa edad at yung skill set nila halos parehas din. Ang magiging advantage lang nitong si Bates siguro, siya ay more of a defensive player ito. Mas malakas sa depensa ngayon si Laput may opensa. Kaya baka yan ang dahilan kung ba't papayag dito si Coach Tenorio. Kasi nga naman, marami ng mga pwedeng scorers itong Magnolia. Of course, si Xavier Lucero at si Jerome Lastimosa, yan yung 1-2 punch nila. At nandyan na rin doon ito si Chris Kuhn, si Yuken Andrada at si Javi Gomez de Leaño. Plus yung mga veterano nila, sila Paul Lee, si Sanggalang at si Baroka. Kaya ito si Brandon Bates, hindi niya kinakailangan umiscore ng napakaraming puntos dito. Ang kinakailangan lamang gawin talaga nitong si Brandon Bates ay ipakita yung kanyang depensa. At kapag nagawa niya sa depensa, sigurado na magiging mas maganda yung kalalabasan nito para sa Magnolia lalo na. At yun ang hinahangat talaga nila na maging mas matinik yung depensa nila para naman mas maging ready sila pagdating dito sa playoffs. Kaya nga kasi kung pag-uusapan natin yung scoring, wala namang problema sa Magnolia yan eh. Kinakailangan lamang talaga yung center na papatrolya doon sa loob. At parang ito magagawa nila kung sakasakali nga na makuha nila ang nabanggit na player na si Brandon Bates. Kung ito si Brandon Bates matuloy ang paglipat dito sa Magnolia, masisiguro natin na isa to dito sa gagamitin talaga nitong si Coach Tenorio para masiguro na yung roster niya hindi na magkakaroon ng tinatawag na mga issues pagdating dito sa pag-acquire ng mga big men. Samantala naman, itong Titan Ultra hanggang sa ngayon ay hindi pa natitiyak kung sino yung magiging coach nila. Parang wala nang balitang lumalabas na kung sino magiging coach. Ang huling balita nga ito si John Caldel daw ay sinibak na. Pero ang wala naman balita, formal announcement kung sino ipapalit. Siguro most likely si Assistant Coach Renzi Bahar. Although may mga balita, may mga report din na baka si Bong Ramos daw ang kanilang kunin. Pero sa ngayon wala pang official confirmation. Ang alam lang natin, itong Titan Ultra, pinapirma ng 1-year contract itong si CJ Austria. Pero kung titignan natin yung lineup ng Titan Ultra, halos mahigit 20 na yung player nila. So ang daming pwedeng alisin dyan at dapat alisin. Natandaan natin, 15 players lang ang allowed per lineup at ngayon ay magkakaroon pa ng import. So automatic automatic reserve na yung stat na yun dun sa import. So marami kinakailangan changes para dito sa roster nitong si Coach Renzi Bahar kung siya ang hahawak dito sa Titan Ultra. So sa ngayon mukhang ito yung plano ngayon ng Titan Ultra na bigyan ng bagdagdag na guards yung kanila lineup sa pagkuha dito kay CJ Austria. Pero tanong, sino pa kaya yung ibang players na may sasama dito sa roster nila at sino ba yung makakat? So asahan natin na maraming pagbabago na pwedeng mangyari dito sa Titan Ultra at hindi yan kaagad-agad sabihin natin mangyayari. Pero as soon as possible dapat matapos na talaga yan dahil syempre sa March 11 na yung PBA Governors Cup, Commissioners Cup. At ang gusto syempre ng mga teams na yan, mag-ready na sila as soon as possible dahil mahirap nga naman na mag-prepare ka ng wala kang import. Kaya tingnan natin kung sino yung kukunin ngayon nitong si Coach ni Coach Renzi Bahar para dito sa Titan Ultra at kung sino pa yung mga players ngayon na pwedeng mawala dito sa lineup nila lalo na at medyo mabigat yung mga nangyayari ngayon.